Vergara decline to rebut and will instead be giving his answer to the question. Siya po nag-reference sa naging debate namin dati sa layout. Ako rin po mag-reference ko doon. Isa lang naman po na envision ko sa CMC pagkatapos ng aking termino, if and when I get elected. Ito po yung may engage ng mga estudyante dahil hindi lang naman po taga-akyat ang CMC rep to the USC. Ulitin ko po, taga-baba din siya ng mga problema at issues na level ng mga mag-aaral. Ulit ko natin ito sinasabi na ang CMC rep to the USC kailangan makarinig sa bawat estudyante bago na may iakyat ang concerns nito sa University Student Council. Gagawin po natin ito, isa po ito sa mga pagkalaan natin ay yung pagkakaroon ng issue avenue kung saan mag-represent tayo ng unbiased quality information to the students without any reference to a political framework, without using any political lens to do this quality information. Okay lang. Siyempre, po ang say dito sa isa na tubuloy na magkaroon ng more time, more passion, more dito sa CMC. At sinahain namin problema ay sinahain namin CMC Student Council, ipagpapatuloy po natin dahil kung meron ang mga projects na this time ay this year, ang ipagpapatuloy po natin dahil nakita po natin ang merit po. Maraming salamat po. Dapat naman talaga ginagawa ng council, hindi naman talaga kailangan i-start sa ina, kailangan i-engage yung mga students. Makikita lang po natin na hindi na talaga ganun kakilala yung USC. Bilang sales representative po, ang trabaho na yung sales representative ay sumuko talaga sa USC. At ang kanyang link with the local council ay maging bridge doon sa kung ano man yung mga hinaharap ng USC at ng local council. So ano yung problema ng local council, isasama siya sa mga kampanya na university-wide. Yun lamang po, salamat. Round. This is a blessing for both parties. Please choose a representative who will answer this question. The question for both parties is, you have a lot of members in your base organizations. Why do you still run out candidates from outside your party, and what is your basis in selecting them? Again, you have a lot of members in your base organizations. Why do you still run out candidates from outside your party, and what is your basis in selecting them? Siyempre, sino man po yung nagtatanong, siyempre, gusto ko lang po sabihin. Thank you for your question. Lilinawin po natin ito ngayon. Una-una, kami po sa isa na ng mga pinaniniwalaan ng University of Volunteerism, self-expression, alternative activism, yung mga nung-going principles sa paghanap ng kandidato, yung doon hinahanap namin. Oo, inaamin namin. Ang parehong partido ay may mga malaki na ang kanilang base members. At kung tutusin, they could choose from that ranks of students. And we did. It has chosen students from that base organizations. However, we recognize kasi na bilang ang isang open-minded student-centered leadership na hindi lang sa mga miyembro ng organization nakakahon yung vision na yun for students. We recognize who share our vision, that there are people who outside the org who share our pillars. Kaya naman tinatag din namin sila. Regardless kung members sila hindi ng organization, bago ito magpatakbo ng state. Yung nga lang po. Muna yung pagsali muna sa isa. Yun pa talaga yung isabi nyo, yung volunteerism and things. Hindi lang dapat tayo nagigilal. Kung sila na po yung walang tayo na lalapit sa ating organisasyon. Kasi hindi naman po, alam ko lang po natin ang bawat miyembro sa hindi ay may ginagawa. At gusto namin na, syempre, mas tumami tayo, di ba? Kasi nga naniniwala tayo sa collective action. At dahil dyan, naniniwala din naman kami na hindi na naman sa amin, hanay, ang maaaring maglingkod dito sa ating student council. Kaya nag-i-invite naman kami sa iba din na nakahati ng kami na-deserve yung best position na ng kakabit. At hindi sa lahat, parehas din ang pinaniniwalaan na ang edukasyon ay karapatan.
candidates. Una invitational po ang isa dahil hindi naman po sila yung invitational. Kung naman po nag-express o gusto sa kayong organisasyon, ay binibigyan namin siya ng kaagam mo yung miyembro nito. It has happened in the past and we will do so again. And kaya naman po namin siya ng invitation in the first place dahil relatively young old po ang isa. At meron po tayo mga safeguards na kailangan po tayo i-put place. At kaya po naging invitational ang ating organisasyon. Pero kung alam po natin na ang prinsipyo po natin ay kaparehas ng sa organisasyon, then, tinatanggap din po namin sila. Yung naman po. Okay, thank you. Yun po ang ating mainit na round 1. To ask the opposing party, in whichever case, then questions alternately. Parties will be given 1.5 minutes to answer the questions, and the party that asks the question will then be given 1 minute to react. Finally, the party that was asked the question will be given 30 seconds to close out the entire exchange. Pero bago lahat, sabi ko diba partner, medyo mag-program muna ako ng konti. Parang gusto ko na siyang gawin ngayon. Sige, meron ba tawagin dito eh? Hindi. Ako na parang makonyo ka sa'yo. Meron ka dito. May natin. Sa ating proving interview portion, ayan. Alam mo na, it's very natural ko lang ito, no? Na pag nalala ko ang chairperson, ay magiging masaya ka. Sa darating na 8 years, sa darating na 17 na. Pero ang tanong ko, normal, anong lalong makapagpapasaya sa'yo? Kailangan ko ba itanong yan? Ang yanong sasaya, magpapasaya sa akin ay syempre, dapat kasama ko ang aking vice chair, ang naging sa ating puso na si Denise Yalo. Thank you naman, syempre sa isa. May gusto kong tawagin. Si Alisa naman. Ibigyan niya lang sa for later. Alisa, thank you. Ayan. Kung si Adana ay may eba at ang mushroom ay may baleba, sino sa slate mates mo ang forbidden fruit na makakapag-tempo kayo sa'yo? Sa saan gusto ko dilingkod? Sa mascot. Ang forbidden fruit ay si Eman. Dahil forbidden talaga siya, bilang hindi kami talo. Ayan, thank you. More probing questions later, Siyempre, bibigyan na natin ng floor sa ating parties para sila naman ang magtanong sa isa't isa. Welcome to round 2 of Ball of the Grill 2011. So, bilang malinaw naman po, each of them will have 10 questions each. Alternately silang magtatanong. Ang maunang magtanong ay kung sino ang may unang tanong. Hindi, malinaw po. Sino ang unang gusto nang maunang magtanong? Kasi equal naman po yan na 10. So, pareho lang. So my question is from my counterpart in your state, CMC Rep Gaylor, a candidate for CMC Rep si Gaylor Dunya. This question has been asked so many times before in the course of the campaign, but I would like to ask it again. Rate the incumbent council in a scale of 1 to 10. 1 being the lowest, 10 being the highest. And by incumbent, I mean the council which has me, Dian, you, and Norman in it. Okay! Go, Jay! Go, Gail! Ayan, ano po. So, kung ako po ang tatanungin na mag-rate, siguro 5 lang ako na ibibigay ko sa aming council. Bakit po? Ang pinaka, hindi ko po bilang